Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. June 7, tayo po ay tumatakbo papunta sa pangatlong buwan na ba ito ng ating lockdown. Glory to God, although nakakatuwa na lumuwag-luwag po ng konti. Anyway, hindi pa rin po natin nagagawa yung ating mga nakasanayan. Pero salamat sa Diyos sapagkat in spite of what's happening, hindi po tayo pinagkukulang ng Diyos sa Kanyang salita. Amen. Hallelujah. At ito nga po ang pinaka-topic natin mga kapatid sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. Our hunger for God. Praise be the name of Jesus. This is a real concern. Hallelujah. Sapagkat maraming mga tao nag-iisip na sila po ay naglilingkod sa Diyos dahilan sa sila po ay active sa kanilang relihiyon. Sapagkat meron po silang mga ginagampan ng ministeryo. Hallelujah, katungkulan sa kanilang kani-kanyang mga iglesia, mga kapatid. Pero ibang usapan po, mga kapatid, kapag ang Diyos ang tumingin sa atin. Siya na nagbabantay ng ating mga kaluluwa. Amen? So we will go to the Word of God today and we're gonna read from the book of Psalms, chapter 34, and the verse is 8. Psalms 34:8, the Bible says, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who take refuge in Him." Purihin ang Panginoon. So this is an assurance, mga kapatid, na pagka natagpuan na tayo ng Diyos. Amen. So a lot of people, they say, "I found God." Hallelujah. In reality, hindi tayo, mga kapatid, ang nakasumpong sa Diyos, kundi ang Diyos, mga kapatid, ang nakasumpong sa atin. Hallelujah! Ay meron pong assurance, mga kapatid, glory to God, na kailanman ay hindi na po tayo magugutom. Amen? And we're not just talking about physical food here. Hallelujah! Katulad ng sinabi ng Panginoon in the book of John chapter 7, ang sabi niya at ang tinutukoy niya ay yung tubig sa balon. Ang sabi niya, kung iinom kayo mula sa tubig na ito, kayo ay mauuhaw na muli. Subalit sino man ang iinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na siya mauuhaw. Glory to God. Samantalang tayo po'y nakikinig ng salita ng Panginoon, let's be honest ourselves. Hindi po ba tayo, mga kapatid, nakakaramdam ng pagkagutom o pagkauhaw? Pag sinabi nating gutom, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay a strong desire or a craving, hallelujah, for food, for that something that will satisfy that craving. Amen. Hallelujah. Hunger is a knowing ache in the inside of us na hindi po natin kayang tanggalin hanggat hindi pinupulfill yung hinahanap ng ating pangailangan. Glory to God. And again, kung ang pinag-uusapan po natin ay ang mga material na bagay, praise God, well of course, ito po, mga kapatid, yung kinakain natin. Amen? Hallelujah. Sa natural, 3 times a day kumakain ng mga tao. Sa Pilipinas, mga kapatid, 5, 7, 9. Meron pang midnight snack. At pagka nabawasan ng isa doon, mga kapatid, akala mo kinakawawa na. Hallelujah. In spirituality though, it paints negative picture also. Amen. Sapagkat sa kaluluwa po natin, mga kapatid, ang hunger ay built-in protective signal na inilagay ng Diyos. Hallelujah. Para tayo po ay manatiling buhay sa Kanyang harapan. Glory to God. So ang topic natin dito about hunger, mga kapatid, in spiritual hallelujah sense, mga kapatid, hindi naman po talaga negative. Hallelujah. It's a negative thing and it's a positive thing. Hallelujah. In the book of Revelations, chapter 3, verse 20, mapapansin po natin na ang Panginoong Jesucristo ay paulit-ulit na bumibisita, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa. Ang sabi niya, mga kapatid, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me." Bakit ko po sinasabing paulit-ulit? We know that this is the truth. Amen.
dahilan sa mayamang pagpapala ng Diyos, hallelujah, praise God, at dahilan sa free will na ibinigay ng Diyos sa atin, praise God, minsan nakakalimutan po natin yung nagpapala sa atin at nabibigyan po natin ng kahalagahan yung mga pagpapala. Nalalasing tayo mga kapatid sa sobrang, hallelujah, satisfaction na ibinibigay ng Diyos sa atin. Praise God. Pero mga kapatid, hallelujah, sa panahon ng kagutuman, I'm talking about physically, o kabusugan, praise God. Spiritually mga kapatid, kung tayo pa'y nananatili sa Panginoon, palagi tayong busog. Amen. Kung hallelujah, nakakaramdam ka mga kapatid ng pagkasawa o whatever, that is our, hallelujah, carnal side of us na nakakaramdam ng ganon. Pero mga kapatid, atas tayo ng konti at tingnan po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay at sasabihin natin, God is really good. Hallelujah. So tingnan po natin mga kapatid ang ilang mga punto, hallelujah, na masasabi natin mga kapatid na meron po tayong kagutuman. Glory to God. Hallelujah. Kapag dumarating mga kapatid, hallelujah, ang pagkakataon na wala ka namang pagkukulang sa anumang bagay. I'm talking about food. I'm talking about the things that we need. I'm talking about socially and everything na nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Pero mga kapatid, I believe everybody can relate to this. Parang hindi tayo satisfied. Parang may kulang. Naalala ko mga kapatid, hallelujah, somebody said, sa puso ng tao, meron daw purong isang hole, meron daw purong isang pitak na hindi kayang puna ng pagkain o ng human relationship o ng ating mga achievement. Alam niyo kung bakit? Sapagkat inireserba raw po ito ng Panginoon na siya lamang mga kapatid ang pwedeng magpuno. Amen! Glory to God! And what I was saying a while ago mga kapatid, minsan, hallelujah, because of what we're doing, do you realize mga kapatid na kahit naglilingkod ka sa Panginoon, praise God, dahil lang sa sobrang busy ng ating paglilingkod, dahil sa sobrang excited natin sa ating mga ginagawa, sa sarap kasama ng ating mga kapatid sa Panginoon, mga kapatid, nakakalimutan natin yung mga importanteng bagay. Hallelujah. Once upon a time, na ako po'y bago pa sa Panginoon, hallelujah, minsan nagturo ang aming pastor tungkol sa pananalangin. And I was active during that time. I was the president of the youth department during that time. At nung magturo yung aming pastor tungkol sa kahalagahan ng pananalangin, and all ears kami sa pakikinig, bigla siyang nag-post at sabi niya, mga kapatid, kailan ka huling nanalangin? Biglang kumurot sa puso ko. I just realized, yung kasabihan na ginagawa mong araw yung gabi sa paghahanap buhay sa sanlibutan, sa Panginoon, ganun literally ginagawa ko. Punong-puno ako mga kapatid ng mga activities during that time. And yet, I just realized, through that Bible study, hindi pala ako nagpe-pray. Hindi pala ako nagbibigay sa Panginoon. Yung palang mga kailangan ng kaluluwa ko, praise God, ay nakalimutan ko. Sagana ako sa quote-unquote, gawain ng Diyos. Pero yung palang sarili kong kaluluwa, mga kapatid, ay gutom na gutom. Amen? Glory to God. Hallelujah. At ma-realize po natin, mga kapatid, the most important life in our daily living is our time with the Lord, where we can talk to Him, when we can listen to Him, when we can feel His presence, na ipapakita ng Panginoon sa atin, mga kapatid, yung mga bagay na hindi natin nakikita sa natural. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. You know what I'm trying to tell you. Amen? Hallelujah. Prayer is not a monologue. Prayer is an interaction. Ito po yung ating pakikipag-usap sa Kanya. Glory to God. Another, hallelujah, warning sign, mga kapatid, if you wanna call it that way, na tayo po'y nagkakaroon ng kagutuman, mga kapatid. Kapag
Hallelujah. Naaalala po natin yung mga nakaraan na ginawa ng Diyos sa atin. Well, hindi po laging masama yun. Pero iba yung palagi mo na lang bukang bibig. Mabuti pa nung araw. Mabuti pa nung araw. Naalala ko mga kapatid, nung ako'y nagpapioneer, dyan po sa Mandaluyong, dyan po nagpupunta yung Spirit and Truth Ministries. Lahat ng ginagawa namin, hindi ako nasasatisfy. Hallelujah. Palagi kong pinupupok yung mga workers. Lagi kong chinecheck mga kapatid yung aming mga programs. Sabi ko, ano kulang? Pagkatapos, at the end of it, sasabihin ko, mabuti pa sa Caloocan nung araw. Para bang ang pinipilit kong masterin, ano yung ginagawa ng pastor ko, ano yung ginagawa ng mga worker noon, ano yung mga programang ginagawa namin. But listen to me, it was not my pastor, it was not the program, it was not the people around you. Subalit mga kapatid, nagkakaroon ng kagutuman sa ating kalooban sapagkat napapabayaan po natin ang pangailangan ng ating mga kaluluwa. Now don't get me wrong, ang Panginoon po hindi na uubusan ng pondo. Hindi po yung katulad ng SAP na 8,000 yung dapat bigyan, 3,000 lang yung nabigyan kasi wala ng pondo. Ang Diyos po hindi na uubusan ng pondo. Can you say amen? Hallelujah. Hanggat binubuksan natin ang ating puso sa Kanya. Habang hallelujah, hinahabol natin siya mga kapatid, hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah. Remember the promise. Sabi ng Panginoon doon sa babae sa balon, if you will drink of this water, you will thirst again. Pero sino man ang iinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, kailanman ay hindi na siya mauuhaw. Glory to God! Salamat sa Diyos. Hallelujah. At katulad ng babae, lahat tayo nagsabi, Panginoon, bigyan mo ko ng tubig na yan. Pero marami sa atin, sa umpisa lang. After a while, nakakalimutan na natin yung Diyos. Hallelujah, siya na nagbibigay mga kapatid ng satisfaction sa atin. Yan din ang kahinaan ng Israel during their time. Hindi pa nga sila nagpunta doon eh. Hindi pa sila nakarating sa lupain ng pangako. Pinaalalahanan na sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, baka naman, pagdating nyo doon sa bahay na hindi naman kayo nagtayo, pag nakatira na kayo sa mga bahay na hindi naman kayo ang nagtayo, pag kumakain na kayo ng mga pagkain na hindi kayo nagtanim, hindi nga kayo nagluto. Kapag nag-enjoy na kayo sa mga pagpapala, na wala kayong kapagod-pagod pero tinatamasa nyo, baka sakaling makalimutan ninyo ang Diyos na nagpala sa inyo. Huwag nawang mangyari. And when that happens, listen to me. Katulad ng point number 2 na sinasabi ko sa inyo, in the midst of our busy schedules, in the midst of the fact that you're still active in your quote-unquote ministries, deep in the inside of you, naglolong ang kaluluwa mo, mabuti pa nung dati. Actually, mga kapatid, hindi po yung activities ang namimiss ng kaluluwa mo. Namimiss ng kaluluwa mo. Praise God, yung ginagawa mong effort para palagi mo siyang pakainin ng kabutihan ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Pangatlo, mga kapatid, if you are feeling so weak, no matter what you do, nawawalan ka na tuloy ng gana sa paglilingkod. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Bible, the just shall live by faith. Amen? Ang matuwid ay lumalakad sa pananampalataya. Hindi sa nakikita ng ating mga mata. Hindi sa naririnig ng ating mga pandinig. Hindi po sa nalalasahan ng ating mga dila. At ito mga kapatid, very crucial. Hindi po sa nararamdaman ng ating mga pakiramdam. Kasi maraming Kristiyano mga kapatid, gumagawa lang, hallelujah, nagmumove lang, base doon sa kanyang nararamdaman. Ay mga kapatid, pagka po ganyan ang ating ugali, wala tayong pinagkaiba sa takbo ng sanlibutan. Whether you can feel it or not, hey, listen to me. Jesus Christ is in the inside of you.
Amen. Hallelujah. Meron siyang pangako. Hindi sinungaling ang ating Diyos. I will never leave you nor forsake you. Kapag darataan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Dadaan ka sa baha, hindi ka malulunod. Sa panahon ng kasaganaan, kasama natin ang Panginoon. Sa panahon ng paghihirap, kasama natin ang Panginoon. Glory to God! And the realization of that will make you eradicate that hunger that your physical senses can feel. Physical lang po yun. But spiritually and in reality, mga kapatid, busog na busog ka sa Panginoon. Hallelujah. Number 4 is just the same. Kapag nararamdaman mo na that you are slowly is losing your passion for the work of the Lord. Naku, matakot po tayo dyan. Usually, ang sinisisi natin dyan yung mga kasamahan natin. Ang sinisisi natin dyan yung ating pastor, ha? Ang sinisisi natin yan kung sino-sino at yung mga sitwasyon. Alam ng Lord, gusto ko naman maglingkod sa Kanya. Kaya lang, paano ko naman maglingkod sa ganitong sitwasyon? Walang kagana-gana. Kung sino-sino na ngayon ang sinisisi mo. But it's not the people around you. It's not what's going on around you. It's not that situation, hallelujah, that causes that. Hallelujah, praise be the name of the Lord. Slowly but surely, you are losing the passion. Hey, you are losing the fire. Huh? Praise God. Hindi ko alam kung appropriate ito, pero ano to, commercial sa sanlibutan. Ano ba yan? Yung commercial ng isang alak ba yan? Sabi ng babae, meron ka bang passion? Kaya lang mga kapatid, yung passion na tinutukoy doon, mga kapatid, yung paglaklak ng gin o ng alak. Mga kapatid, now, hallelujah, praise be the name of Jesus. You're not supposed to lose anything that the Lord has given you. Hallelujah, praise God. In the book of Revelation, sinabi ng Panginoon yun sa Laodicea Church. Na? Kung ating titingnan mga kapatid, hallelujah, patuloy pa rin yung kanilang pamumuhay, quote-unquote, pamumuhay para sa Diyos. Pero naging ritual na lang. Ha? Naging mechanical na lang. They come to church every Sunday. Praise God. Meron silang midweek service siguro. Nag-a-attend sila ng practice ng choir as scheduled. Well, not exactly like that during their time. But I'm talking about kung i-apply natin sa ating panahon, ganun din. Hallelujah. But nawawala yung kanilang sigla. Sabi ng Panginoon, nakita ko lahat ng mga gawa mo, pero hindi ka malamig at hindi ka mainit. Wala na yung passion. Kinain na yung kanyang paglilingkod ng sistema. Mga kapatid, huwag pong mangyari sa atin yon. Hi, naglilingkod ka sa Diyos na buhay. Hallelujah, praise God. Hindi ka lang nagtataas ng kamay. Kasi supposedly, kapag nasa church, sumasamba, dapat tinataas ang kamay. Hindi ka pinipikit mo mata mo kasi pag nagpe-pray, dapat nakapikit. Mechanical na lang yan, mga kapatid. Now, everything that you do, because, hallelujah, you are constantly communing with the King of Kings and the Lord of Lords. Everything that you are doing for Him. Amen. Hallelujah. Yung pwersa na nagtutulak sa'yo, yung energy. Amen. Yung power, you want to call that passion, mga kapatid. Hallelujah. It's not because this is my title, I have to give justice to my title. My pastor expecting for me to do it. At kung hindi, baka palitan ako. No, sir. You are doing it because you love the Lord. You are being moved by the same thing that moved the Lord. Remember that portion when Jesus Christ was so tired? Well, you know what? If you are tired physically, kung hindi ka mag-iisip agad, ang alam mo lang, you're tired.
Pag ikaw ay nanghihina, nalalambot, gusto mo lang mahiga, ha? Gusto mo lang magpahinga. Pag ikaw naiinitan, naghahanap ka ng aircon o ng electric fan. And that's exactly what the Lord felt one time after a day-long ministry. The Bible said, naupo siya mga kapatid sa gilid ng balon. At pinagmamasdan siya ng kanyang mga alagad. Ang sabi ng mga alagad, hallelujah, ang Panginoon nagugutom, napapagod. And they took advantage of that. They love the Lord. Itong hinahanap nilang pagkakataon, kung kailan nila mapagsisilbihan si Jesus, takbo sila sa market, nagluto ng masarap na pagkain. At hallelujah, ito yung paborito ng Jesus. Nung ibinigay nila, tinignan lang ng Panginoon yung pagkain. At sabi niya, I have meat to eat that you do not know about. Amen? Hallelujah. Hey, listen to me. Ang ating passion, hindi dapat yung mga superficial things na ibinibigay ng Diyos as a result of our desire to work for Him. Well, definitely mga kapatid, mga emotional people tayo. Amen? At naapektuhan po tayo mga kapatid ng ating damdamin. At isa po sa mga hallelujah, biyaya ng Diyos, na totoo naman, kapag nakita po natin mga kapatid, yung bunga ng ating mga gawa, hindi natin maipaliwanag yung ating nararamdaman. Take note of that. Hallelujah. May pakiramdam na involved. Sapagkat di naman po tayo makarobot. Pero like what I said earlier, hindi lahat ay sa pakiramdam. And say amen. Sapagkat tayo ay mga physical na tao, minsan hindi nga natin alam kung ba't ganon. Dapat masaya ka pero hindi ka masaya. It doesn't mean to say something is wrong. Hallelujah. But if you know the reason why you are doing these things. Kung alam mo ang iyong kalagayan sa harap ng Diyos. Kung alam mo na napatawad ng iyong kasalanan. Na kung alam mo mga kapatid na kalilitan ng ginagawang para sa Kanya ay hindi nakakalingit sa Kanyang mga mata. That's another thing pala. Na may mga tao na sapagkat nagkulang sa applause, hindi napansin ni pastor yung kanyang ginawa, wala man lang bumati sa kanya, oy, nakapagdala ka ng 5 kaluluwa sa Panginoon, purihin ng Diyos. Mga tao, malayo nawa sa atin yan, yun ang hinahanap. Nakapagdala ako ng 5, hahangaan na naman nila ako. Matako tayo. Maganda nga walang nakakapansin. Can you say amen? Sapagkat hindi mababawasan yung ating ganti. Minsan, mga kapatid, yung ating kasiglahan at yung ating panlulupaypay ay nakadepende kung paanong napapansin ng mga tao ginagawa natin. Ay, magsisik ka. Baguhin mo isip mo. You are not serving the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Glory to God. So, tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. And when that happens, purihin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ay lalapit lang tayo sa Panginoon. Iisipin natin mga kapatid ang realidad, mga kapatid, kung ano tayo at sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Number 5, mga kapatid, na dapat nating tingnan na palatandaan na tayo po'y nagkakaroon ng spiritual na kagutuman. Hallelujah. Kapag wala na po tayong gana sa ibang mga bagay. But this part here, mga kapatid, ay negative at saka positive. Okay? On the positive side, mga kapatid, dumarating po tayo sa spirituality na talagang wala nang nakapagpapasaya sa atin kung di yung mga gawain ng Diyos. That's the positive side. Pero mga kapatid, on the negative side, merong mga Kristiyano na wala nang gana sa lahat ng mga activities ng sanlibutan ito. Pati sa gawain ng Diyos, wala pa ring gana. Naku, dumarating mga kapatid yung panghihinawa. Ano tawag doon? Panghihinawa. Hallelujah. You know why? Praise God. The Bible says, I will never leave you nor forsake you. Jesus said, and lo, I am with you always. One thing about our God, hindi po siya sinungaling. Praise God. Pero
Madalas ko nang na-preach ito sa inyo, mga kapatid, kayo na mga taga rito sa Taytay. Ang sabi ko, ang sabi ng Bible, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Pero pwede natin siyang iwanan. Hindi mo kinakailangang gumawa ng official letter at mag-resign sa Kanya. Your priorities and the things that you do, the things and the people na palaging laman ng isip mo at ng puso mo, mga kapatid. Ito po, mga kapatid, ang hindi natin napapansin ay nagpapaalis sa atin mula sa paglilingkod sa Diyos. Amen? And believe you me, praise God, pahapyaw lang. Kapag gagawin mo yan, isang bagay na nakita ko, hindi ka pipigilan ng Diyos. Sa totoo lang. Amen. Constantly, nandun ang kanyang paalala. Alam natin ang heart ng Panginoon. Sa isang talata, ang sabi niya, if anyone falls away, my soul will not be, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Diyos po nagsasalita doon, sa topic po ng backsliding. Ayon ang Panginoon na merong isa man sa atin tumalikod. Pero napansin po natin, obserbahan lang po natin, pag ang isang tao ay aalis sa paglilingkod sa Diyos, hindi siya pipigilan ng Panginoon. Do you realize that? Classic example, mga kapatid, is the prodigal son. Napakaganda po nung paglalarawan na yon. Ano po? Hallelujah. You know the story, right? Magkapatid, ama nila mayaman, at yung nakababata ay nang hinawa na sa kasaganaan. Gusto niya ng new excitement in this life of plenty. Yung life of plenty na tinatamasa niya, wala nang excitement sa kanya. Sabi niya sa tatay niya, Ama, bigay mo na sa akin yung bahagi ko at gusto kong mamuhay na lang ng sarili ko. Nasabi ng tatay niya, wag anak, huwag mong gawin sa amin yan. Oy, mahalaga sa akin yung pamilya. Oh. No. Agad-agad binigay ng kanyang ama yung kanyang bahagi. At umalis yung anak na bunso na wala siyang narinig anuman sa kanyang ama. And you know the story, right? Inubos niya lahat yung kanyang pag-aari. At habang siya'y nagpapasasa, marami siyang kaibigan, masaya ang kanyang buhay. Nung maubos yung kanyang mga salapi, yung kanyang mga pag-aari, iniwanan siya ng kanyang mga kaibigan. Siya na dating sagana, mga kapatid, ay nagkaroon ng pagkagutom at wala na siyang makain hanggang sa napilitan siyang magtrabaho bilang tagapagpakain ng baboy. Kasi wala siyang qualification, wala siyang ibang gawin, mayaman kasi siya. At nung siya po'y nagpapakain na ng mga baboy, palibasa, hindi pa tapos yung kanyang trabaho, wala pa siyang sweldo, hindi pa siya pinapakain nung kanyang pinagtatrabahuhan. Natokso siya, dumating siya doon sa ganong kababang sitwasyon na nakipag-agawan na po siya doon sa kinakain ng mga baboy. Just to satisfy his hunger. Mga kapatid, pagka po tayo lalabas sa presensya ng Diyos, pagka po tayo lalabas sa paglilingkod sa Diyos, sasapitin po natin ang kagutuman. Hallelujah. Believe you me. And you won't realize that hanggat hindi po ito nangyari sa iyo. Mabuti na lang dumating sa kanya yung realization. Dumating na lang dumating sa kanya, mga kapatid, yung spiritual hunger. He was hungry physically. Pero in the midst of that, ginamit ng Diyos yun para iparamdam sa kanya yung kanyang spiritual hunger. Habang siya kumakain ng pagkain ng mga baboy, ang sabi niya, bakit ako nagtsatsaga ng ganito? Kung uuwi lang sana ako sa aking ama. Ultimo yung mga alipin ng ama ko, hindi pa naranasang kumain ng pagkain ng baboy. At narito ako, anak ako ng napakamakapangyarihang tao, napakayamang tao. Kumakain ako ng pagkain ng baboy. Pero sabi niya, paano ako uuwi? Pagkatapos ng ginawa ko, malabo na akong tanggapin ng ama ko. Alam ko na, sabi niya.
Alam ko na gagawin ko. Babalik ako ron, uunahan ko na yung tatay ko. Sasabihin ko, Ama, hindi na ako babalik dito bilang anak mo. Maawa ka sa akin, tanggapin mo ako. Bilang mo na lang akong isa sa mga alipin mo. Masaya na ako. Minsan mga kapatid, kinakailangan pa dumating sa buhay ng isang mananampalataya yung ganong kababang estado para ma-realize niya that in the Lord, He is being satisfied in every point of his life, materially and spiritually. Praise God. And you know the rest of the story. Glory to God. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Oh, hallelujah. And lastly, mga kapatid, kung minamahal, hallelujah, kapag tayo po ay napipilitan ng lumabas doon sa ating tinatawag na comfort zone. Not necessarily bad comfort zone. Kahawig din ito ng mga naona. Ginagamit ka ng Panginoon, hallelujah, maraming pinagpapala sa buhay mo. Pero for some reason, hindi ka na masaya doon. Sapagkat naglilingkod ka sa Diyos, naglilingkod ka sa mga tao, napapabayaan mo yung sarili mong kaluluwa. Praise God. Hallelujah. You will do things. Your soul will naturally seek for something. For that old same thing that satisfies the need that cannot be identified by our carnality. And that is a good thing. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And sinasabi ko mga kapatid na itong message na ito ay hindi masyadong negatibo. In a way, this is good. In the book of Matthew, chapter 5, verse 6. Pag dumating na sa atin mga kapatid, ang bagay na ito, huwag nating ignore. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon kasi, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Amen. Blessed are they. Alam nyo, nakakatakot sa lahat. Yung gutom na yung ating kaluluwa. At hinihipo na tayo ng Panginoon. Pinapaalalahanan na tayo ng Diyos. Ini-ignore pa rin natin. Our time will not permit na bigyan pa natin ng detalye yung bagay na yun. But, ikaw na nagkakaroon ng kauhawan at kagutuman ngayon, alam mo kung ano ibig sabihin ng Panginoon sa sinasabi ko. Because we can feel it. We can identify to it. Hallelujah. Alalahanin natin mga kapatid ang hamon ng Panginoon in the book of Isaiah 55, 1 and 2. Ho everyone that thirsteth, come ye to the waters. And he that hath no money, come ye, buy and eat. Ye come buy wine and milk without money and without a price. Look at verse 2. Ito po kasi ang ginagawa ng maraming mga tao. Kaya hindi natitighaw yung kanilang pagkauhaw. Hindi na pupuno yung kanilang pagkagutom. Sabi ng verse 2, wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? And the Lord talks about our carnality. Ang hinahanap natin yung mga bagay na material. Yun nakapagpapasaya sa ating laman. Hallelujah, praise God. Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Oh, our God is a good God. Mga kapatid, napatawad ng iyong mga kasalanan. Anak ka na ng Diyos. Nakasulat ng ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Anytime now, believe you me, the trumpet will sound. Huwag nating pawalan ang napakagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Let us be satisfied with what the Lord is doing to us. Hallelujah. And if there is any
Hallelujah, just to be sure, gawin natin mga kapatid yung palaging payo ni Pablo sa lahat ng mga mananampalataya. In the book of 2 Corinthians chapter 13 verses 5 to 6, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. But I trust that ye know that ye are not reprobate. Yung po salitang reprobate dito ay adokimos, nang ibig sabihin mga kapatid, cast away or rejected. Alam mo na hindi ka casted away. Alam mong hindi ka rejected. Alam mong anak ka ng Diyos. At sa talatang ito mga kapatid, listen, kinakausap ng Panginoon yung mga mananampalataya sa Korinto like you and me. Hindi po kausap dito yung mga makasalanan, mamamatay tao, magnanakaw. Ang kausap dito yung mga active Christians. Kaya nga ang sabi, examine yourselves. Meaning to say, our topic, ang pinag-uusapan po natin, ay hindi po natin mapapansin without close examination. Amen. At the peak of your serving God, it is your obligation to yourself na tingnan natin ang ating mga sarili. Ang ginagawa ko bang ito ay para sa Kanya? Kalooban ba niya? Ito bang ginagawa ko, nalulugod ang Diyos o ako lang ang nalulugod? Kasi kung hindi talaga nalulugod ang Diyos sa ginagawa mo, pinapalapakan ka ng mga tao, sikat ang pangalan mo, you feel good about it. Hindi mo talaga mararamdaman na ang kaluluwa pala natin ay gutom na gutom. Hallelujah. At ang payo po ng Panginoon sa Revelation 2:5, remember therefore from whence thou art fallen. Kapag na-realize mo na ito pala yung problema. Huwag mong pansinin yung pride mo. Huwag mo na lang sabihin kahit kanino mga kapatid, kung talagang you're so embarrassed. But between you and God, repent. At ang sabi ng Bible mga kapatid, do the first works or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place except you repent. Mga kapatid kong minamahal, paano na lang, somebody said, hindi po pala pastor, secured yung kaligtasan natin. Secured. Secured yung kaligtasan natin. Wala nang pwedeng umagaw niyan eh. Walang tao, walang sitwasyon, walang anumang bagay. Nabasa natin yun, di ba? Na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero pansinin niyo, hindi binanggit yung sarili natin. Doon sa hindi makapaghihiwalay. Bakit? Kaya pong ihiwalay ng ating sarili. Hindi ka gugutomin ng Diyos, pero ginugutom ng marami yung kanilang mga sarili. I remember that verse that says, for the kingdom of God is what? Is not meat and drink. Ang kaharian ng Diyos ay hindi mga pagkain at inumin. Ang kaharian ng Diyos ay hindi mga gadgets at relationships. Ang kaharian ng Diyos ay hindi entertainment. Ang kaharian ng Diyos ay hindi mga material things that you are able to acquire because you're good in business or you're good in your company. That's not. The kingdom of God is joy and peace in the Holy Ghost. Hallelujah. Glory to God. Sa panahong ito mga kapatid, tayo po ay magbulay-bulay sumandali. Hallelujah. Let us think about this message. Nararamdaman ko mga kapatid na marami po ang kinakausap ng Diyos. And this message is especially for those who once upon a time
accepted the Lord as their Savior, nagsisi sa kanilang mga kasalanan, naglingkod sa Diyos, and yet along the way, akala niya naglilingkod pa rin siya. Yung pala, hindi na sa Panginoon, kundi sa tao na pala. Hallelujah, Jesus. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Tulungan tayo ng Diyos. Praise Jesus. Patuloy tayo sa presensya ng ating Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Huwag tayong uuwi nang hindi natin naranasan ang pagkilos, ang pangunguna, ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. God wants to bless us this morning. God wants us to feel His presence. God wants us to remember how good He is in our lives right now. And I want everyone to come and stand up and worship Jesus. Feel His presence. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's continue to be in the presence and let us set the fire in this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Just feel the presence of the Lord, church. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Come on, church. You set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. You set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Come on, church. You set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more. Come on, stand up in your feet, church. Come on, stand up. You set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. You set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. Say it, church, say it. I want, tumayo ka sa iyong upuan. Tumayo ka sa iyong upuan at damihin mo ang pag-ibig ng Lord. At hayaan mong ibalik ng Lord ang apoy. Ibalik ng Diyos ang apoy. Ibalik ng Diyos ang pag-ibig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Sambahin mo ang Lord. Nasaan ka? Huwag ka mahiya. Stand up in your feet. Tumayo ka sa upuan mo. Tumayo ka sa kama mo. And God will set a fire in your souls, church. If you believe in Jesus' name, seek Him. Receive it. In Jesus' name, set a fire. You set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. Say it. I want more of you. Set a fire, Lord. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more. Come on, set a fire. You set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. We want more. We want more. We want more. Set a fire. Hallelujah. We set a fire in Jesus' name.
In Jesus' name, set a fire. You set a fire. Set a fire. We want more. There's no place I'd rather be. No place I'd rather be. No place where? Here in your church, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place where, church? Where? Say it. Here in your love, here in your love. You set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more. Say, church, you set a fire down in my soul that I can't contain, we can't control. We want more. We want more. And no place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather. Say it, church. Say it, say it. But here in your love, here in your love. There's no place, no place, no place I'd rather be. No place I'd rather be. Where, church? Here in His church, here in your love. Oh, no place. Come on, church. Baka nagmamadali, di pa tapos ang Lord. Gagawa pa siya because the enemy has been defeated. Hallelujah. God is not yet done in this church. If you believe, church, if you believe with all your heart, God can work. God can work and God can bring back the fire kasi natalo na ang kaaway. Because the enemy has been defeated. The death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make our praises loud. The enemy has been defeated. Talo na. The death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. The enemy has been defeated. The death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. Cause the enemy has been defeated. The death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. Cause the enemy has been defeated. The death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praise. Shout out to God. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of say it, church. We lift your name up. We lift your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God. Come on, say it, church. We lift your name up. We lift your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice. Hallelujah. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. Cause the enemy has been defeated. The death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises. Enemy, cause the enemy has been defeated. Gonna lift. Come on. Are you ready to shout to Jesus? Hey!
Shout unto God with the voice of triumph. Shout unto God with the voice of praise. Shout unto God with the voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Shout unto God with the voice of triumph. Shout unto God with the voice of praise. Shout unto God. Oh, set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. We want more of Jesus. We want more of Jesus. You set a fire in this church that we can't contain, we can't control. We want more. We want more. We want more of Jesus. You set a fire down in my soul. We can't contain. We can't control. We want more. I want more of you. Say, church, say it. No place. No place. No place. In no place we'd rather be. No place I'd rather be. No place we'd rather. Where, church? Where? Here in your love. In your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place we'd rather be than here in this church, here in this love. Say it, church. No place. Di ka naman pwede lumabas eh. Come on. No place. No place. No place. No place I'd rather Then where, church? Where? Here in His love. in your love. I set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. We want more of you, God. We want more of you, God. You set a fire in our church that we can't contain. We can't, in Jesus' name. I want more. Oh, we want more. Come on, tayo lang, church. Set a fire down that we can't contain. Can't control We want more. you, God. Oh Lord, I want more. can you feel His presence? Set a fire. Feel the presence. Feel the love. We want more. You, God. I want more of you, God. Palakpakan natin ang Lord. Come on. Come on, let's continue to praise. Come on, let's continue to praise. Let's continue to praise. If you feel the love, 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 damin mo ang yakap, damin mo pag-ibig, damin mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Nasaan ka man, kapatid? Tatanggapin mo ito sa pangalan ni Jesus. Nasaan ka man? Tatanggapin mo ito sa pangalan ni Jesus. Tatanggapin mo ito sa pangalan ni Jesus. Tatanggapin mo ito sa pangalan ni Jesus. Tatanggapin mo, tatanggapin mo, damin mo, damin mo ang pag-ibig ng Diyos. Nasa iyo, sa pangalan niya, sa pangalan niya, sa pangalan niya. May magpapalain, may magpapalain. Jesus! Receive it, church! Don't deny it! Don't deny it! Receive it! Receive it! Open your doors! Open your doors! Hallelujah! Jesus! Jesus! Oh, look, come on, let's just give our praise, our best clap offering to Jesus! Hallelujah! You should have or felt the presence of the Lord, because God is not yet done. He has blessed us so much. Hallelujah. This whole week, church, God wants to use you. This whole month, God wants to use you. This whole year, this new normal, God wants to use you. Receive the fire in Jesus' name. And as we end, sa ating pagkatapos, tayo manatili sa presensya ng Lord. At upang tayo basbasahin, tapos sa panalangin, tawagin natin ating pastor, Pastor Bing Josiah Ocampo. Purihin ang Panginoon. I trust that tayong lahat ay pinagpala ng Diyos ng Kanyang salita. Amen.
Tandaan po natin mga kapatid ang ating paglilingkod sa Diyos. Kung paano tayo magiging katanggap-tanggap, paano siya maluluhati. It's not on what we do, how good we're doing. Ang tawag dyan mga kapatid ay performance service. Hallelujah. And if you want to know more about that, huwag nating pabayaan na this coming Wednesday, alas 8 po ng gabi. Be with me with Ambo. Sino ba si Ambo? A Minute with Bing Ocampo sa ating Bible study. Glory to God. At pag-uusapan po natin mga kapatid kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nagtataka ako mga kapatid, marami mga quote-unquote Kristiyano, mga mananampalataya ang naglilingkod sa Diyos na hindi nila kilala. I think it's impossible, right? Hallelujah. Kapag naglilingkod ka sa Diyos na hindi mo kilala and you don't even care to know who that God is, I think may problema po tayo doon. Kasi po, mismong ang Panginoon ni-require niya sa Jeremiah chapter 9 verse 24. Ang sabi niya, kung meron kang dapat ipagmalaki mo ito na nakikilala mo ko. Sabi ng Panginoon. Glory to God. If you are just satisfied going to church every Sunday, satisfied ka sapagkat meron kang accomplishments para sa quote-unquote, para sa Diyos, nakapagbigay ka na marami, you feel good about that, I call that performance service. At palagay ko hindi tinatanggap ng Diyos yun. Maglilingkod tayo sapagkat number 1, kilala natin siya. Pangalawa, alam natin na ito ang gusto niyang gawin mo. Ito ang gusto niyang ipamuhay mo. Kapag ito po ang ating paraan ng paglilingkod, naluluwalhati ang Panginoon sa buhay mo. And with that, tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Pansamantala mga kapatid, paalam, mga pakasalalit magkaisa ng pag-iisip, mabuhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan isa sa inyo. Pagpalain ng Diyos sa inyong mga sambahayan, ang inyong mga hanap buhay, pagalingin ng Diyos ang lahat mong karamdaman at gamitin ka ng Panginoon sa ikapagpapala at ikaliligtas ng maraming mga tao. In Jesus' name, and everybody say, Amen. God bless you. Amen. Bago tayo magtapos mga kapatid, paalala lang po ang ating Tuesday Zoom Fellowship, alas 5 po ng hapon. Huwag kayong mawala. And Wednesday, 8 p.m. And alas 10 po ng Sunday ulit. God bless all mga kapatid. Tayo tumayo. Magkamayat tayo para sa Lord. Sa lahat ng panahon, Ikaw lang, Panginoon, ng mga ani, sa'yo lang ibumula, lahat naming pagpapala, sa'yo lang ibibigay, aking pagkilala, basta ng iyong
we want to show you how you can access our YouTube page. Our church is now both on Facebook and YouTube Live. Join us for Sunday worship services at 10 a.m. Browse through previous videos and messages. Also, don't forget to comment, like, subscribe to STEM Church, and hit the notification bell.